Sabi ko, nako, kahit mangiyak ka pa ng dugo pag doon ka na sa rihas. Agay, ayun ang pinagyayabang ko sa sarili ko kahit pitik. Hindi ko napitik. At buhay nga, parang mas mahalaga pa ang buhay sa manok noong araw. Dami kong nanood yung mga tirador. Talaga totoo yan. Hindi ako naglalawang isip. Talagang pinagtad ko rin na pinagtad. Ang kwentong tampok natin ngayong araw ay tungkol sa isang dating bilanggo na hindi man lang sumanib sa anumang pangkat sa loob ng rehas. Kung tawagin sila ay kwerna. Ano nga ba ang dahilan ng pagkakapit niya sa loob ng mahabang panahon? Ako po si Pastor Sabrada. Ayong ako ang bayaw, nakita ko kasi nag-araro ako. Ngayon, nadaanan ko yung bayaw ko, sinaksak. O di, ang madaling sabi, ay siyempre kapatid mo na rin yan. Hindi na ako naglalawang isip. Talagang pinagtad ko rin na pinagtad. May wala nang kung sa bagano pa, bahala ng Diyos. Kahit may masakit man sa akin, ay biro mo, 5 buwan simula ipinanganak yung bunso ko. Iniwanan ko yun. Surrender ako. Ang dahilan na ang alam ko, yun, yung sayawan. Yung bang nag-aano sila ng sayawan, yung bahad-bahad, sunod magpatayan tayo. Ay ginawa nga. Ay nakataon na duman ako kay Gararo nga sana ko sa uma namin. Ayun ang naabutan ko. Sinaksak yung bayaw ko. Wala na kung marami pang talagang tinulungan ko na lang yung bayaw ko. Kaya yan ang dahilan na ako nakukulong. Ako mismo sumuko sa municipal jail. Pagka surrender ko ng municipal jail, mga 1 linggo, sinampahan akong kaso. Double murder hanggang kalilites, sintensyahan ako ng 10 bago ko i-deliver sa Muntinlupa. Kahit pitik, yun lang ang pinagyayabang ko sa sarili ko. Kahit pitik, hindi ako napitik. Hanggang naabot ako Muntinlupa, queer na lang ako, wala akong sabihin kahit maghubad. Wala akong pangkat na sinalinan. Pero awang Panginoon, kahit saan akong silda papasok, wala man, nagalaw sa atin. Ang isip ko lang kasi, ganito yung ako ang pinsan, naabutan ko sa Muntinlupa. Ang kabilin-bilinan, huwag ka sumali sa pangkat. Kasi kapag mag-wild yung pangkat mo, kasama ka. Kaya huwag ka sumali. Kaya yun ang dinagay ko sa tuktok. Awang Panginoon, ilang taon ako doon, mga 4 sa Muntinlupa. Basta pagka naigulo, aakyat lang ako sa tarima. Sa taas sila, nagsaraksakan dyan. Wala naman din. Awang Panginoon. Patayan po talaga. Patayan talaga. May May pangkat-pangkat, patayan talaga. Matindi pang patayan doon. Bahala sa kakining komando. Magkaanuhan yan sila noon. Sila talaga parang pakiramdam ko, parang wala ng halaga ang buhay. Agoy mo tawag, nay, tulong. Usapa siya yung tulong doon. Igit yan. Talagang undayan ka ng saksak. Kailangan pag ikaw mamasukan ng ganyan, yung pagbabago, maniniwala din ako talaga na unang-una sa Diyos na may pag-asa ka pa rin. Pag mo walain ng pag-asa, lalo na pamilyado ka. Lahat gagawin mo, kita mong pamilya mo. Panginoon, yun. Dating ko naman dito, yun naranasan ko yung hila ng kunti ng araro. Kasi nung araw, tao man mag-araro. Dito sa Iwahig. Pero sa mga siga-siga doon, ang dami kong nanood yung mga tirador. Talaga totoo yan. Pero kung sabihin na ikaw, kakabait ka, hindi man. Yan, pipili rin din siguro yan. Kasi ako, pero awang Panginoon, kahit saan ako makapasok ng silda. Sa ako lang, queer na ako. Wala. Hindi mo ako ginagalaw, hindi mo pinipitik, hindi mo ako pinapagalitan. Kaya siguro naman yung iba, mga kwento, baka sobra-sobra na rin siguro. Pero ang totoo, wala. Kaya ako nga, sa yung iba dito, nung nakarang linggo nga, yung isang iskumbik na bagong laya, pag wala daw tatak, pahirapan. Sabi ko, kalokohan mo yan. Ako, kaabot ko Muntinlupa, di nga ako pinahirapan. Inubaran ko siya, sabi ko, maniwala. Ay, mas maraming hudyum doon. Ito yan. Ay, dito, ito, mukha mo. May tatawag nilang tirador. Wala ng pag-asa yan, pati dila, puro yan may Ayan, tinatawag nilang tirador. Tato, kainga, mata na lang kaya doon, pero depende lang siguro yan sa grayot doon. Hindi mo ako pinatay rin. Ay, sus, patay. Naagoy, dadong hospital, ultimatum patay. Ang buhay nga, parang mas mahalaga pa ang buhay sa manok noong araw. Mga tao doon, ako. Ay, yung mga pumupoga tayo, ano yung nagawa doon? Barilin man yun, maabutan. Barilin talaga. Patayin talaga. Patay talaga. Undas pa talaga. Tower doon. Ang daming mga empleyado, kung saan ka magbutas-butas, pag undas, patay ka talaga. Meron nga doon sa kasilda ko. Ito, kwento naman to, pero totoo lang. Ang kasilda ko, isang silda kami. Ngayon, hindi ko alam, kanang iyang dagan siya kumot. Yung pala yung kumot niya, gidugtong-dugtong, di naghaba. Sabit niya doon, sa may kay Mupuga pala. Nakita ngayon sa gwardiya doon sa tower. Undas, lag doon, binaril. Binaril talaga. Barilo mga disabog, silbi ko ba noon? Kaya doon, kailangan pagbabago mo at yung baka mawala ng pag-asa. Kasi doon, yung karamihan man talaga doon, yung manawada ng pag-asa, sasali sa gulo, kahit hindi kahit wala siyang pangkat, sasali sa gulo.
kakampi-kampi. Oo, para sikat. Hindi kailangan ng sikat. Kung sa akin, hindi kailangan sikat. Ang kailangan ko yung pamilya ko na makikita ko pa ulit paglaya. Yun lang, isa lang ang iniisip ko. Kaya ang awang Panginoon hanggang ngayon, nakaabot ko na liwahig din yan. Pero wala. Yun ang pinagayabang ko sa sarili ko kahit pitik. Hindi ko napitik. Alam mo kasi, yung banggalit mo pala. Ako na subukan kung yun. Minuto lang. Pagkatapos, sisi ka na. Saan? Tapos na. Kasi yun, kakilala ko pa yun. Oh. Yun nakita ko na yung bitukan na bayaw na pinupuyos ng gano'n. Hindi na ako nakapag-isip ng maitak akong pang sa araruhan. Binunot ko rin, nagtataga-taga ko rin ng walang. Kaya nga nadubur-bardir yun. Oo, ang laki ng sentensya ko. Pero isang tao lang. O, isa lang. Bakit double murder yung naano sa inyo? Ang daming sugat nga. May sugat sa likod, may sugat sa harap. May nangalaglag ito. Talaga nang dilim na yung Wala na, tayo pala, palayo lang, huwag na yung taon, yung bang may tabo ka pala ng ganyan. Parang naglulutang-lutang ka na, yung nagsuri-suri ka, parang naglutang-lutang ka sa hangin. Kanang nag-surrender ko papuntang municipal, siguro mga 1 oras, bago ko naramdaman na, parang pakiramdam ko, parang nag-ano ko sa hangin. Pag-abot ko sa municipal din, surrender ako, doon ako nagsis. Sao pa? Wala na, tapos na. Payo lang ginang ko, sabi ko, huwag niyong sabihin na yan, himos-himos. Iisip niyo, pwede niyong kumuton, huwag mari, payuhan, kung anumang problema, payuhan. Kasi pag aktual na ikaw, umano yung galit mo, maniwala ka sa akin, hindi mag-una ang magsisi. Pahuli palagi ang pagsisisi. Kaya dito, nung muntik ng katigaan dyan, kabuti mga kakilala rin, iniwala rin, maya dumating ang tanod, yung tanod na sabi ko, nako, bakit mangiyak ka pa ng dugo pag doon ka na sa rihas? Agoy, mali man ang sinasabi nila. Ako, inaamin ko talaga sarili ko. Iyak ako sa loob. Lalo na pamilyado ka. Iyak ka talaga sa loob. Yung mga kumine na wala sa hulog yan. Buang ka ba na? Ang ganda na kayang kalagayan mo dito. Babalik ka pa. Tala doon. Kumplito ka ng orientasyon. Kumplito ka ng gabi-gabi. Ito, ganito ang pagbabago, ang gusto ninyo na makasama pa ninyong mahal nyo sa buhay. Ngayon, kung baliwala mo lang yun, pag buang naman ng taong wala. Yun, sibuk ala, yun. Yung ala na yun. At matindi din yun. Talagang, mamamatay tao din talaga yun. Sikat yun. Ngayon sila bibiyaman nagkakanuhan doon. Sabi ko ito, kung gulo to. Kung sakaling nag-sit din ng, nag-sit yun ng araw. Mabuti. Napayo-payuhan ng mga hindi natuloy. Natuloy yun. Sos kung pangkat siguro. Kasi binama rin. Sos pangkat mo. Matitindi. Ang pinakamatindi na sa pangkat ng munting lupa. Alam ko Ilocano. Yan ang pinakamatindi. Then, armas mo. Hindi mo gamit na kutsilyo. Armas yun. Yan ang pinakamatindi. Kaya na ako yung mga ibang kutsilyo. Pero yung GI, may armor yan. Oo, may armor yan. Yan ang katotohanan dahil ako, yan ang hawak ng kitchen boy, Ilocano. Kaya doon ko napansin na talagang totoo yan. Ilocano talaga ang pinakahayos sa munting lupa ng mga armas. Kaya may papayo ko lang sa mga kabataan, lalo na ngayon, maraming nalululong sa pangit yan. Kasi ang ngayon, ang hirap yung makulong ka. Kailangan, sabi ko, huwag kayo tutulan sa akin. Nag-ano ko ng riha, tulo ng luha. Usap pa, doon ka na sa riha. Kaya ang pagsisisi niya na maguna. Yun lang mapapayo ko yung magbabago, sumunod ng magulang. Kaso lang ngayon, karamihan sa mga bata ngayon, hindi na sumusunod ng magulang. Matigas ang ulo. Saan ka ng 12 anyos, nag-inom, na nagarilyo. Yun na lang ang mapapayo ko na, sabagay ako, hindi ko naranasan noong araw na 12 anyos ako na nagarilyo, nagainom, pasok, bagamat na pasok ko ng puro ibang ibang istorya. Ako, yan lang masasabi ko, mga maling kuminto yan. Kaya ako hindi ko sa iba. Ako mismo, queer na ako. Pero ang totoo, kahit minsan, hindi ako nakaano ng idinitil ako sa buyon. Hindi totoo yan. Mga maling kuminto yan. Siguro, kung mayroong mga iba, yung mga bulas dog na pagkatao na hindi sumusunod. Ganun, totoo man talaga yan. Kapag ikaw hindi marunong magsunod ng patakaran sa silda, pasa ka talaga sa buyon o maglilinis ka talaga. Pero pag ikaw maingat sa sarili mo at yung inaano ng mayor, sinasabi na huwag mong gagawin, sumunod ka. Wala namang mababawas sa'yo. Basta sumunod ka lang. Magandang pangkalagayan mo.